So, for problem 3, pinapakompute sa atin magkano daw yung total variable cost na i-charge natin dun sa special customers. Ano? So, parang sabi dun sa problem is, they will come on a Saturday, 200 sila. No? 200 na katao. So, magkano daw? Yung minimum, I think, let me see the problem. Nakalimutan ko yung tanong. Yes, sabi dito, what is the lowest price in total that lands should charge for a special group of 200 at what's to come on Saturday for a family reunion? So, ang relevant lang po dito ay yung lahat ng incremental variable cost. So, ang sabi kasi dun sa problem, ang variable cost per meal ay 350. So, yun lang po yung yun yung minimum na i-charge natin per person. No? So, pag yun ang charge mo, break-even ka lang. Kaya nga yun yung minimum. No? So, wala kang tupo. So, multiply it by 200 kasi nga tinatanong ay yung total na dapat i-charge. No? So, there are 200 individuals. So, that's 200 meals. So, ang total na dapat i-charge ay $700. So, nataman yung total na dapat i-charge. No? Sorry, mali yung term ko. Kundi, yung minimum price na dapat i-charge dun sa special customer na to. So, ang minimum price is $700. No? So, pag ginarge mo sila ng $700, break-even ka lang sa kanila. No, wala kang tubo, hindi ka rin lugi. No, pero below that amount, lugi ka na. Okay? So, take note na dito sa problem na to, fixed cost is irrelevant because this is a one-time, big-time special sales. So, kung i-entertain mo man o hindi itong special customer na to, yung fixed cost mo ay mananatili namang the same yung amount. Kaya hindi siya kasama sa ating analysis. No? Sinama lang natin yung variable cost na madadagdag kapag in-entertain mo itong special customer na to.